Musta mga Epektos? Perf de Castro to at welcome sa Bahay ni Pekto. At welcome sa first episode ng Perf Talk for 2022. Happy New Year sa inyong lahat at sana'y maganda ang simula ng inyong bagong taon. Ngayon, hingi ako ng konting pasensya dahil na-delay ang release nitong Perf Talk na to. Honestly, may issue yung audio ng video ni Blaster. For some reason, na-record din yung boses ko sa audio track niya. At yung levels hindi matched. Sobrang lakas ng boses ko, tapos ang hina ng boses niya. At yeah. Pero instead na i-scrap ko yung interview, ginawan ko na lang ng paraan at dinaan ko sa editing. Madugong editing. Para mabuo itong episode na to. Dahil marami kami magandang pinag-usapan. At marami ding exciting news tungkol sa kanyang mga upcoming projects na I'm sure may enjoy niyong lahat. So, eto siya. Okay? Kilalanin natin ang possibly yung most requested guest sa history ng Perf Talk. Ngayon kung nanonood kayo during the premiere, wawarningan ko na kayo. I-pause niyo ang video, pumunta sa banyo, kumuha ng snacks, at maghanda dahil ibibigay ko itong Perf Talk na to ng buo at hindi parte-parte. Ang running time niya is around 100 minutes. At yeah, enjoy. Ngayon, base sa inyong mga feedback at comments, mukhang handa na kayong lahat sa longer format ng Perf Talk. So, susubukan natin to ngayon at let me know in the comments kung alin yung mas prefer nyo, itong long format o yung old format. At depende sa inyong response at depende sa performance ng video na ito, malamang baka ito na yung i-adapt kong format moving forward for Perf Talk 2022 and onwards. Ano pa ba? Lastly, maraming salamat sa Guitar Pusher for sponsoring this episode of Perf Talk. So for the duration of the video, you will see their logo sa bottom right. Bottom right ng inyong screen. Okay? Matagal ng kaibigan at supporter ng karir ko ang Guitar Pusher at karamihan ng ginagamit kong mga gear kine-carry nila. So, please visit them. Let's show our love and support. Ilalagay ko ang kanilang links sa video description. Sa kanilang website, guitarpusher.com at sa lahat ng kanilang social media. Okay, ready na? Let's go! Musta mga kaibigan? Perf de Castro to at welcome sa Perf Talk. Ang guest natin ngayong buwan ay isa sa pinaka-requested na guests sa comments mula pa nung nagsimula yung Perf Talk. At sinuwerte tayo ngayon at nagkaroon ng puwang sa schedule niya at kasama natin siya ngayong episode na ito. So, ladies and gentlemen, please welcome Blaster Silonga of Four of Spades. Yun. Hello. Musta dyan, man? Good morning, good night, good afternoon. Saan man kayo naroroon? Mula Batanes hanggang Cebu. So dito sa Perf Talk, this is all about you. Kikilalanin ka namin at alamin natin yung mga paano ka nagsimula, paano ka magsulat ng kanta, paano maggitara, kung may mga tips ka, and then kung ano yung mga ginagawa mo ngayon. So, iisa-isahin natin lahat yun. Ayan. Game. So, admittedly, bukod sa mga napapanood ko sa YouTube, hindi kita masyadong kilala. Okay. Pero, ang lahat ng, kasi siguro sometime last year humingi ako ng mga video clips ng mga bata na para i-critique ko yung tugtog nila. Siguro 50 to 60% puro Four of Spades yung tinugtog. Puro licks mo. Hindi naman. So simula tayo sa simula para hindi lang para sa ating mga viewers pero para sa akin na rin para makilala kita ng gusto. Anong age ka nagsimula maggitara? Tsaka paano mo pinasok?
Hmm, yung age, base sa memory ko, kung tama, mga 11. Alam ko 11 eh. Parang 10 years na ata. Ayun, mga 2011. Tapos, kaya ako naggitara. Dahil sa school namin noon, meron yung tinatawag na PMC, parang Practical Music Course. Mm. High school namin na yun dati, parang ano talaga nila yung music, binibigyang ano. Pero nung panahon na yun, ang yung courses na yun, may mimili ka ng mga instruments, piano, guitar, drums, violin, or pwedeng pagkanta. Tapos ang pinili ko nun, piano. Tapos yung kapatid ko, si Dave, yung bassist na rin ngayon, siya yung pumili ng gitara. Tapos nung panahon na yun, medyo may requirement na bumili ka ng instrument mo para makapag-practice ka. So, kami noon meron na kaming piano, ang mga keyboard na mumurahin, kaya kaya ko na mag-practice kahit papaano ng keyboard. So gitara, wala pa ako idea masyado ng gitara. Tapos yung kapatid ko, si Dave, so guitar pinili niya. So nagkaroon siya ng gitara. Nung nangyari yun, sa bahay lagi siya may gitara. Doon ako nagkaroon ng interest, parang mas gusto ko ata yung gitara kaysa nakaupo akong ganito ah. Parang mas pogi. Pwede pang snacks, pag yung sa school, pag yung lunch break, pwede. Piano, sasaksak mo pa. Hanggang sa doon na nagsimula. Tapos, hanggang sa, ayun, piano yung course ko, pero pinapractice ko talaga ulit-ulit nun. Puro gitara lang. Ayun, guitars. Ayun na yung memory ko, 10 years ago. Kaya ako naggitara dahil yung kapatid ko nag-guitar course, tapos nainggit lang ako. Oh. Pero okay yung anong school 'yan? MCIS, sa Marikina siya. Oh, so practical music course. Mm-mm. Okay 'yun ah. Kasi usually ang music course sa school general music lang eh. Buti ito may nakapili ka ng instrumento. Yun ang panahon na yun, parang, nung year na yun, fresh pa yun, yung PMC na tinatawag. Parang before nun, parang 1 year pa lang siya, kaya fresh pa yung yun, mamimili ka ng instruments. Before nun talagang, ayun lang, music, sige, ito, quarter note, ganyan-ganyan, all that stuff. Tapos neto, nagkaroon na ng yung parang sa school year, para mag-aaral-aral kayo, tapos sa end of the school year, parang may grand recital. So, yun yung niya, main idea nung PMC. So, fun din siya. The next year nung nag-piano ako, guitar na pinili kong chords. Nice. Parang ganyan din ako nagsimula eh. Nung second year high school ako, yung music teacher challenge yung buong klase. By the end of the school year, dapat matuto kayong tumugtog ng at least isang instrumento. Ayun. So ganun din. First year, second year. Ayun, first year. Yun. So, yun, swerte. Yun. Tapos, sa family, so nabanggit mo yung kapatid mo na nag-aral din ng music. Sa buong family nyo, musically inclined kayo or may ibang tumutugtog? Halos lahat. Lahat actually, yung mami ko lang yung hindi. Kumakanta-kanta siya, pero yun kasi yung daddy ko kasi singer. Ewan ko kung nag-meet na kayo dati. Si Alan Silonga, yung pangalan niya. So, 90s may banda rin siya noon, yung Kindred Garden. Kindred Garden, okay. Familiar yung pangalan. Baka na-meet ko, baka mamukhaan ko. Sa mga bar gigs noon. So, yun, banda rin siya nung 90s. Tapos, yun, hanggang sa nung early 2000s, yun, nagbabanda-banda rin siya. Kaya, lumaki kami, yung magkakapatid kami. 4 kami magkakapatid eh. Kami talaga sa musical environment. So, nung panahon na bata ako, halos doon ako minamadaling araw ako sa gig ng tatay ko. Oh. Setup ng bar gig, yung mga, yun palang 6 years old, ganun. Kasi hindi naman rin kami, kasi nung panahon na yun, parang wala pa ata kaming kotse, ano-ano lang eh. Tapos maliit lang din yung place namin. Kaya pag may
tugtog yung daddy ko, kailangan magkakasama talaga kami, hindi pwedeng yung ano siya, so, para, nung bata pa ako nun. Kaya, ayun, kailangan magantay ako bago matapos yung gig. Kaya nung bata pa lang ako, alam ko na yung, nung panahon nila, yung 3 sets, 4 sets, ang tagal, 3 a.m. na, tapos, ayun, kaya puro music talaga. Tapos sa bahay, puro music din. Kaya yun, yung ngayon 4 kami, ako yung panganay. Yung sumunod sa akin, bahista, na kumakanta rin, and kung ano-ano. Tapos yung sumunod, si Ashanti. Nagsusongwriting na rin siya ngayon. Tapos parang release ng music niya. And, nagigitara. Halos lahat kami nagigitara, nagbe-bass, nag-ukulele. Tapos, ayun, parang lahat medyo mahilig sa songwriting talaga. Ayun, halos lahat kami nasa music. By choice. Yun naman ang Nice. sa amin, by choice siya. Kasi parang napansin ko nga, minsan may pressure, di ba, pag musician dad ka or parent, na parang, pag yung inano mo, sana maging, maging music, rin yung mga anak ko. Ganyan. Mm. Tapos minsan nagiging pilit, tapos yung iba pala gusto maging chef or sa amin naman buti, parang hinain lang sa amin lahat ng knowledge. Tapos nagkataon trip talaga namin, kaya yun naman yung okay dito sa amin. Tinuro ka ba ng dad mo nung nagka-interest ka na mag-gitara? Puro hindi turo kasi singer talaga siya. So, wala siya talaga masyadong alam sa gitara. Ang nagturo sa akin yung tito ko, si Tito Ebet, kapatid niya. Tapos, ang tulong talaga na ginawa sa akin ng tatay ko, mga listening talaga. Lagi siya ito, pakinggan mo, yan, ito, Eric Clapton, ganyan. Tapos, ayun yun yung mga pinapakinig niya sa akin nun, sila Eric Clapton. As yun yung nahuli ko naaalala. Ayun talaga yung pinakatulong niya sa akin, yung mga listening. Naalala mo kung yung unang kanta yung inaral mo? Or natugtog mo? Ay, medyo malayo. Yun. Ang unang-unang kantang inaral ko sa buong buhay ng paggigitara ko, yung kay Bruno Mars, The Lazy Song. Oh, okay. Parang naalala ko yung transition ko from yun mga pop songs, bar chords to So, ang naalala ko, yun inaral ko yung Lazy Song, tapos bar chords, tapos sumunod na yung mga, Change the World, yung Clapton. Hanggang sa nung nakilala ko na si Eric Clapton, doon ako na, ano pa yung ibang kanta nito? Hindi lang pala Change the World, meron pala siya mga, sumasolo-solo pala siya. Hanggang sa doon na ako na transition na, yun nga yung electric guitar. Yun, Eric Clapton yung huli kong naaalala. Gaano kabilis mo na pick up yung paggigitara? Ay, mabilis lang actually. Yung transition from Bruno Mars to yung solo-solo, mga 2 months. Parang, talaga? Bilis? nung ako yung, sa sobrang pursigido ko pa naalala ko yung, dahil yung gitara dahil pag beginner guitar, di ba, usually, pag bibili ka yung sobrang taas ng action, mahirap tugtugin. pinipilit ko talaga ang ginagawa ko nun, Mighty Band. Dahil wala pa akong kalyo, minamighty band ko yung dito ko para kinakaya ko, para tumatagal ako sa paggigitara. Yun yung huling naalala ko kasi, yun nga, porsigido ako na mag-aral, kaso yun, di ba pag yung wala pang daliri mo, nagsusugat siya Oo. Mighty Band para makapag-practice ako ng higit pa sa kaya ng daliri ko. Gaano katagal ka nagigitara nun? Ilang hours a day? Yun yung mga halos 8 hours a day ngayon, mga ganun. Minsan lagpas pa na katabi yung gitara. Yun yung typical siguro, starting na parang aadikin mo talaga, yung naalala ko. Talagang halos buong araw, yun. Tas minsan aral. Pero puro gitara talaga ako ng panahon na yun. Tsaka yun, music. YouTube. Ayun, yung mga panahon na yun, yung mga ang dami kasing YouTube videos na nagtuturo na talaga ng panahon na yun .
Mm, mm. Talaga ako natuto. Oh, kung 11 years ago, 10 years ago, 2011, simula na yun ng parang pag-boom ng YouTube sa mga lessons, tutorials, ganun. Kilala na kita nung panahon ng mga pag 2012 or 2013. Naalala ko, nanonood ako dati, sinesearch ko Perf De Castro. Ang pinapanood ko dati yung, ewan ko kung tungkol sa pedal board, parang yun yung sa mga memory ko ng YouTube nung panahon na nag-aaral ako mag-gitara. Naalala ko na, kilala ko na Sir Perf De Castro nga. Ayos. Gaano katagal after mo magsimula mag-gitara nung nagsimula kang jumam sa bands, sa iba-ibang tao? Or nagsimula nun, ginajam ka na ba ni Airpat? Mga few months lang siguro ako nagigitara, mga after 6 months. Kasi nung panahon na yun, merong si Daddy, parang may ka-partner siya, part owner siya ng parang bar sa Marikina. So, lagi kaming nandun halos parang 5 days a week nandun kami nagsistay kasi nga ino-oversee niya yung mga laging may pag-gig doon, minsan acoustic. Tapos parang every Friday ata or Saturday, banda. Tapos yun yung, nung panahon na yun, pinipilit na ako ni Daddy na try mo rin mag-jam din sa mga tugtog para hindi lang yung mag-isa ka naggigitara. Okay din yung experience pag may kasama banda ganyan. Panahon na yun, mahihain pa ako. Nangyayari pag yung tatawagin na ako. May holding area doon. Pag tatawagin na ako jumam, natutulog-tulugan ako. Kaya, pero yung, as early as mga parang 6 months pa lang nagigitara, sinasabak na ako sa mga jamming, sa mga gig. Tapos eventually, may banda rin kasi sila, Daddy ng singing group, na sumali sa isang contest, pangalan Daddy's Home. Nung panahon na nagigig na sila, medyo may na rin yung knowledge ko nun, yung medyo kaya ng mag-solo, mag-chords kahit papano. Ayun, yun yung una kong sabak siguro ng tunay na pagbabanda. Yung may band, may drummer, may talaga, tapos may audience. Ayun siguro, yung kasama tatay ko. Ilang taong ka nito? May mga 13, inaalala ko. Grabe. 13 ka. Halos kasi simula ko pa lang nun. hindi pa ako nagigitara nun. Tapos sumali ka ng Itbulaga, di ba? Sumali ko. Medyo na pagmi-mix ko na nga yung order ng Para naalala ko, 2011, nag-aral ako mag-gitara dahil sa kapatid ko. Tapos the next year, nag-transition na ako electric guitar. Tapos yun nga 2012 or 2013, sumasabak na ako kasama yung tatay ko sa mga shows. Tapos, naalala ko na after ng 2013, 2014, doon na sinimulan ni Daddy na yung idea na parang dapat may kasama ka na rin mga young musicians parang kasi yung kasama ko nun laging mga yung mga kabatch nila. So mga tito-tito ko. So parang ng tatay ko na para hindi ka yung gitara ng ilang oras dyan sa kwarto mo, parang kailangan mo na ng mga kabanda. Tapos yun na yung 2014, dinicide ni Daddy na magtawag nga ng mga tropa-tropa niya na may mga anak din na kaidaran ko na musicians. Tapos, ayun yung nauna, bago yung Itbulaga, naalala ko, yung 2014, binuo yung Four of Spades. Buo na kayo nun. So, yun, si Franklin, hindi ko maalala nung huling punta niya dito, nag-jump pa kami nun kasi meron siya, may hinost siya na Musicians on Fire. Tapos inimbita niya ako, tumugtog, somewhere in LA. Tinugtog pa nga namin ng Frankenstein. Ba yun? Yeah. Edgar Winter Group. Tapos nagbigay ako ng mixing guitar workshop, guitar seminar. Tapos nung nag-uusap kami, sabi niya,
Next uwi mo dito, ako na babackup sa'yo, tapos yung anak ko yung magbe-bass. Magaling yun, nagja-Jaco Pastorius yun. So nung buo na kayo nun, gumigig na kayo. Practice muna eh. Ang mga una naming tugtog. Yun sa church nila puro mga MOF nga musicians. Yun yung mga una naming sabak as a band. Yung mga parang youth event, yung mga musicians on fire. Doon talaga kami nagsimula sa mga church events. Ayun, bukod pala sa pagtugtog sa labas, sa mga gigs ni Daddy. Sa church din pala, doon rin pala ako na nagkaroon ng experience. So, tumutugtog sila sa labas. Tapos every Sunday, medyo ako sa worship team. Kaming lahat nun, si Bajao, si Zild, nauna kami tatlo eh. Bago si Unique kinuha. So, kaming tatlo may experience tumutugtog sa church. Kaya nung kami, talagang puro church muna yung tinugtugan namin hanggang sa eventually nag-bar gig na. Ayun ang naaalala ko. Nung time na yun, nagsusulat na kayo? Nung time na yon, ang songwriter lang sa amin talaga, si Unique. Siya talaga yung main songwriter nung nagsisimula kami. Pero, hindi matagal. Nung una, hindi kami tumutugtog ng originals eh. Talaga nagsimula, puro covers lang. Tapos, sobrang wild ng influences namin. Medyo iba-iba pa nung panahon na yon. Noong panahon na nagsimula yung Four of Spades, wala akong ibang pinakinggan kundi Paul Gilbert. Yung mga Razor X. Isipin mo, yung gitarista ng band. So, 4 kami. Yung gitarista, Paul Gilbert. Tapos nung panahon na yon si Zild, puro Jaco Pastorius na, ganyan-ganyan. Tapos sila ni Bajao, sila yung medyo nagsama na noon eh. Kaya medyo similar taste na. So ako medyo rock pa talaga na Steve Vai, Joe Satch. Tapos sila medyo yun na nagchichik na. Spain, hindi ko pa alam nung panahon na yon. Sa rock side pa ako. So, tapos yun. Tapos si Unique, talagang Beatles, yun. Puro OPM. Yun nga, River Maya, Eraserheads. Yun ang niya. So, nung sumali kayo Itbulaga as a band yun? As a band kayo sumali or hiwa-hiwalay? Hiwa-hiwalay siya. Tapos hindi namin pinamukha na magkakabanda na kami nung sumali kami. Ang sumali lang talaga sa Itbulaga, ako tsaka si Zild. Dahilan nun, kasi may cash prize yun eh. Na parang 5K ba or ewan. Tapos, nung unang sumali nun talaga si Zild. Kasi ako wala balak sumali. Tapos kaya siya sumali dun, meron kaming gustong concert na panoorin dito sa malapit na, parang 3 months na lang. Parang In The Mix yung pangalan. Maraming banda nakalimutan. Kasali Panic at the Disco. Basta kung sino-sino na 1975, yung mga pinapakinggan namin. Wala namang kaming cash. Tapos kaya siya sumali sa Itbulaga para sa cash prize. Pambili ng ticket. Tapos nung sumali talaga kami doon, di namin inisip na, pang-career na to. Manalo lang tayong isang, yung kahit yung unang part lang ng contest, okay na. Panood lang ng concert. Kasi yung ticket, yun, mga 2,000 or ewan, yun 5. So, pwede na yun. Tas ewan ko, nagkataon na hanggang sa nag-progress yung show, nandun pa rin kami hanggang sa, ayun na nga, umabot hanggang dulo. Nice. Nice. Ngayon, pagkatapos ng Itbulaga, syempre may parang boost sa inyo yun as a band, di ba? Ayun nga, naging boost na rin siya kahit paano nagkaroon ng exposure yung ibang members ng banda. Tapos, naalala ko paano ba nag-transition eh. Naalala ko nagkaroon ng, ewan ko kung allowed ako sabihin to, pero kaya kami umalis sa Itbulaga, nagkaroon na ng parang, sila na, kasi nga may banda kami nun, medyo gumigig na, tapos tumutugtog din sa Itbulaga weekly. So nagkaroon yung choice ng kung saan ba talaga yung commitment mo or sa Nung una okay pa sila doon. Kaso nung panahon
nagkaroon ng time na medyo lumalakas na yung banda namin or parang nag-pick up na yung isang kanta na parang nagkakaroon na ng traction. Tapos nagkakaroon na ng maraming gig. Tapos minsan hindi na ako pwede sa Itbulaga, pareho kami. Tapos nagkaroon ng so kailangan yung hindi pwedeng ganyan na dalawa yung commitment yun. Meron dito, meron sa labas. So mamili lang kayo kung yung four of spades or yung dito. Yun, pinili namin yung pagbabasa sa labas. Wala lang kasi hindi naman sa namin, TV, baduy yan. Parang, ewan ko, parang mas drawn lang kami talaga sa ganong vibe yung tutugtog sa mga shows, talaga, tas pure, yung mga original songs namin, pwede namin tugtugin. Pero nung panahon yun, wala pang mga kita. Kaya nung panahon na yun nag-decide kami na aalis na lang kami dito. Kami ni Zild pareho. Kami lang kasi yung kasali dun. So yung mga parents namin medyo nalungkot nun. Kasi parang dream ng mga magulang. Yun, nandiyan ka na, weekly ka, may exposure, medyo may kinikita ka na. So kahit papaano yung future mo set na dyan. Kaysa dito sa banda na paano kung malaos kayo bigla, ganyan-ganyan. Nung panahon na yun, confident kami na siseryosohin namin itong pagbabanda, hindi na hobby-hobby lang. So yun na, doon na nagsimula yung namin yung pag nagsusongwriting kami, hindi na lang siya songwriting. Doon kami nag-decide na ang pagbabanda, kailangan niya ng tunog, kailangan niya ng identity, ganyan-ganyan. Tapos doon nagsimula yung transition. So, galing sa Itbulaga, kaya nung pag-alis namin, doon kami nagseryoso sa Four of Spades na ito, seryosohin natin to, na tipong hindi siya side project or hobby lang na ayoko kasi mag-aral, kaya gusto ko magbanda. Hindi. Gawin natin to na ito talaga full-time na dito yung commitment natin. Tapos, ayun, ewan ko, privileged din kami after ilang, doon na nagsimula yun, mga Hey Barbara, tapos, yun, yung funk na kami, retro, doon na yun yung mismong, transition, right after namin umalis ng Itbulaga. Pero nung nasa Itbulaga pa kayo, nag-release na kayo ng album? Wala pa. Parang nung padulo na ng Itbulaga days namin, nag-release na kami ng one or two songs. Singles lang. Ilaw sa Daan, tsaka yung Hey Barbara. And singles pa lang kami ng panahon na yun. Kasi wala rin kaming pera na pang-record. Indie release yun? Designed ata kami distribution sa Warner. Distribution, pero technically kayo yung nag-produce, self-produced. Sariling kayod siya. Magandang desisyon yun. Nung oras na yun, medyo absurd yung, ba't yun yung decision mo? Pero, isa yun sa mga siguro proudest na moments na parang, tamang decision to, medyo tamang rebelde to, na parang binalikan, buti na lang nagrebelde ko kahit slight. Well, hindi rin naman pagre-rebelde yun kasi kung pininiwala mo talaga yung sarili mo tapos willing kang gawin yung trabaho, di ba? Kailangan, deserving ng shot yun. Actually, parang medyo lang kasi yung mga lolo-lolo ko, tito-titas, syempre Filipino household, Filipino nung panahon na yun, nung pag-alis ko ng Itbulaga, ang daming mga kapamilya bakit? Yan ka na sa TV, alis ka pa, hindi nila maintindihan. Ayun, nag-work naman yun. Hindi, tama lang yun kasi I mean at the time, syempre parang sugal yan eh. Hindi kasi ito sigurado, ito hindi sigurado. Pero mas gusto mo yung hindi sigurado, 'di ba? Pero kung willing ka namang talagang tutukan 'yon at saka i-devote yung sarili mo doon,
'di ba? Kailangan panindigan mo yung at tsaka siyempre yun, pinanindigan mo rin yung decision mo. Hindi lang yung, hindi kasi ayoko nito tapos bahala na. Hindi naman gano'n, eh. May talagang meron kayong goal tapos yun yung tinrabaho niyo. Which is yun yung dahilan kung ba't nag-work yun. Yun, yun yung maganda dun. Naalala mo kung ano yung unang gitara mo? Mm-mm. Ang uno, pero wala na dito eh, sayang. Oh. Una kong gitara, nakalimutan ko na, bigay lang sa akin, pero parang Strat siya na walang brand. Unang electric ko yun, pero ang unang acoustic, parang RJ ata, RJ. RJ. Gitara. Pero yung una kong nahawakang gitara, yung sa kapatid ko, ewan ko, parang sa Santa Lucia binili. Ang mall, hindi ko na maalala yung brand. Pero yun yung unang acoustic. Mga walang brand actually. Tapos puro yung una kong electric bigay ng gitarista ng tatay ko. Parang kulay red siya, red na Strat. Tapos parang medyo naka-relic. Nung una pa lang parang, so naalala ko medyo na-expose na pala ako sa gano'n yung relic guitar. Oh. Karamihan na nakita kong videos na sa'yo, hawak mo Strat lagi, Strat type. Yun yung preference mo? Dahil yung tito ko, naka-Strat, yun, si Tito Ebet. Ang mga una kong naging teachers talaga sa gitara, yun nga si Tito Ebet. Tsaka yung tito ni Bajao, si Jeff De Castro. O yung gitarista ni Freddie? Ni Megan? Tito ni Bajao siya. Yun, naka-Strat din. Na-Strat na naka-Floyd Rose. So, yun yung mga una kong nahawakang electric guitar. O yun, mga Strat talaga. Kaya, siguro, kaya ako naka-Strat hanggang ngayon. Yung mga earliest memory ko ng paggigitara na Strat eh. Tapos, nagustuhan ko naman na. Kaya siguro yun na yung napili kong main guitar, Strats. Kahit nung nag-Paul Gilbert phase ka, naka-Strat ka pa rin nun? Or sumubok ka rin nung mga shred guitar? Sumubok ako ng binigyan ako ng tito ko ng parang Ibanez RG something. Yung kulay blue, yung kamukha nung yung mga Mr. Big na gitara. Doon din ako so may experience din ako kahit papaano nung, yun yung flat na neck, tas yung ganun. Doon siguro ako natuto yung medyo bumilis. Hindi rin naman ako ganun ka bilis mag-gitara, pero doon ako na practice siguro, hindi sa Strat. Parang nagganon ako for a while, tapos bumalik din sa Strat. Tapos yun, may Epiphone ka din. Kailan ka nagsimula sa mga Gibson style? Nung na lang eh. Nung nag-start siguro kaming mag-recording, mga una naming mga demos, yung mga first singles namin. Kasi bago yung recording, ang experience ko lang yun nga, mga live playing lang talaga. Tapos nung na-expose na ako sa yung recording your music talaga, dun ko na may iba-iba palang tunog ang gitara. Tapos parang meron palang gitara na appropriate para sa gantong kanta, ganyan para sa ganto. Okay naman ni Strat, pero nagkaroon ng time na yun, mayroon ako ng Tele, Les Paul, SG, Epiphone Casino. Tapos, ayun, trip ko rin. Nagkaroon din ng time na naging open na ako na hindi lang naman Strat ang gitara sa buong mundo. Meron din ako mga ibang gitara dito. Pwede ko rin ipakita. Sige, patingin. Alin yung number 1 mo ngayon? Main ko na guitar, actually, teka, sige, kunin ko. Ito yung main kong gitara talaga. So, parang Japanese Strat ata siya na nakuha ko sa isang gig namin sa UP Fair 2018. Right before kami yung dumami yung mga shows, nakuha ko to. Kaya medyo marami nakakalam ng gitara na to. Ito yung, nung nakuha ko to, ito yung panahon na puro kami school shows, tas puro guesting. Ito yun. So, nice. Alam mo kung anong model? Parang mukhang reissue eh.
reissue siya na crafted in Japan. Tapos ni-relic. Crafted in Japan. Dalawa yan eh. Made in Japan tsaka crafted. Ang kaibahan nun yung isa pang export. Hindi ko lang alam kung alin. Yung Japanese only tsaka yung pang export. Hindi ko na lang inintindi eh. Pero nung kinuha ko to kasi ewan ko glorified sa Pilipinas yung ano eh. Kapag kukuha ng strat dapat yung Japan, ganyan. Kaya yun lang talaga yung kaya ako kinuha tong rason dahil kuha ka Japan, Fender made in Japan, budget siya pero ang ganda ng paggagawa. Tapos kung hindi naman Fender, kuha ka ng yung mga lawsuit era. Meron din ako dito. Parang Fernandez. Kaya puro medyo marami kong gitara na yun, galing sa Japan. Alam mo kung anong year yan? Kailangan ko itanong, parang ayoko magsabi na. Kaya ako interesado kasi yung number one na strat ko, nasa malayo. Yung number one ko na strat, Japan din eh. Tapos, yun yung 80s na strat yun. Nakuha ko yun siguro 15 ako noon or 16. Sinwap ko sa BC Rich na Warlock. Okay. Tapos pero yung yung strat na yun, hindi ko siya naging main guitar. Kumbaga siya yung number one na backup guitar ko. Pero lahat ng recordings na ginawa ko, ginamit ko yun. Lahat ng albums na pinagtugtugan ko, ginamit ko yun. Ako ito rin, gamit din. Yun ang dahilan kung bakit wala akong ibang strat. Wala pa akong nahanap na tatalo sa kanya eh. Kumbaga hinulman na ng kamay ko yung neck nun eh. Yun nga, parang meron talagang ganun na gitara eh. Parang napansin ko, wala siya sa perfect specs or yung sa high grade or sa ano. Nagkakataon lang na parang may ginawa talaga para sa iyo na gitara. Kung try mo na mas mahal, parang mas gusto ko pa rin to eh. Oo. Nabili ko to, mga 20K. Talaga? Sa kaibigan ko, kay Patrick yung pangalan niya, na ngayon may business na rin, parang gumagawa na rin ng mga guitars. Talaga? Nice. Dati original hardware pa nito yun, yung normal na mga silver. Ngayon pinalitan ko lang ng gold. Pati yung mga tuning Pero ayan. Tapos may mga iba pa akong gitara eh. May iba ka pang in-upgrade dyan? Yun lang siya. Pickups stock pa rin. Stock pa rin. Okay. Pakita ko yung mga medyo kakaiba akong gitara. Sige. Ito, kinuha ko to dahil nagkaroon ako ng phase na mahilig ako sa Beatles. So, ayan, John Lennon, ganyan. I think, wala pa sa tono. Pero, nung nag-US kami 2 years ago ata, or 3 years ago, doon ko to kinuha. Kasi, ewan ko, parang, yun, humbucker, tapos ang chunky sound, tapos medyo vintage. Kaya ito kinuha ko. Tapos, last na. Dalawa akong gitara dito na, ewan ko, medyo rare. Ito. Uy! Ito muna. Sorry. Sige lang. Mukha siyang, mukhang Hofner, mukhang Beatles. Hindi, pero scroll yung headstock. Ano tatak niyan? Aria Diamond. Vintage siya 1967. Nakakita ako niyan dati. Ayan yung itsura niya. Tapos ito yung... Ayun scroll headstock. Lately ko lang siya nagagamit sa mga recording. Hindi ko pa siya nagamit actually ng live. Pero yun, cool. Nagkaroon din ako na interest sa mga ganito, yung mga hindi masyadong sikat na gitara. Pero yung mga nabuo nung 60s. Ewan ko, may kakaiba sa kanila eh. Nice. Ayun, naalala ko sa isang rin mga pinapakinggan noon bukod kay Eric Clapton, syempre. Queen. Okay. Yung Brian May na gitara. Parang Gold Special. Brian May Gold Special. So may ganito rin akong gitara na medyo minsan ko lang siya gamitin dahil sa sobrang dami niyang
Nakakalito. Kasi ako, pag ginaganyan-ganyan ko siya, nagkukunyari lang akong gets ko siya eh. Nangyayari pag ano ako ng tunog, pag na ganyan lang ako ng ganyan, tapos pag nahuli, sige, ito. Tapos alalahanin ko na lang. Pero hindi ko pa siya actually memorize kung ano yung function niya. Pero ang dami niyang combinations. Oo. Ayan, yan yung mga gitara ko. Yun, so, may mga strat, tapos may bass din dyan. Tapos, ayan, may parang violin-looking guitar. Ano yung acoustic mo sa likod? Ay, sige, teka. Martin siya, Martin. John Mayer model ata. Ayun din Okay. ako matagal, si John Mayer. So, after Eric Clapton, parang mayroong batang Eric Clapton Sikat din siya sa Pinas eh. Kaya, ayun. OMJM, yung ano niya. Ito lang Oo. Ay, maganda yung tunog yan. Solid yan. Yan lang. Parang yan lang yung mga gitara ko na nandito ngayon sa studio. Pero may mga gitara pa dun sa ibang rooms. Pero yan, ito yung mga gitara ko. Sorry, medyo minsan lang akong magkaroon ng kakilala na medyo rin sa gitara. Hindi, okay lang yun. Teka, ito, may papakita ako sa'yo Dali. Since mahilig ka sa mga quirky na gitara. Dali Game ako dyan. Uy! Ito, lawsuit era na Ibanez ito. Na parang Les Paul Jr. So, 1974 siya. Pero tinan mo yung ginawang modification, no? Nilagyan ng tele na neck pickup. Tapos dapat P90 ito eh. Pero pinalitan ng humbucker. Ano ba yung tunog niya? Parang... Alam mo, kahit Telecaster yung neck pickup niya, tunog Les Paul pa rin. Ang weird nga eh. Parang tunog Les Paul. Dali parinig ko sa'yo. Ito, tinan mo So, pag bridge pickup, so yan, typical Les Paul, di ba? Pero pag nag-neck pickup ako, tunog Les Paul pa rin, hindi tunog Telecaster. Parang clearer, parang Les Paul na mas malinaw yung mas ma-clarity. Para siyang ganon. Hindi sobrang bilog. Ang interesting dito, kasi 74 to, no? Itong pick-up na to, bala ko dati tanggalin to, tapos balik ko sa P90 para original spec, tapos tatanggalin ko to. Tapos na-realize ko, nung binubuksan ko na siya, yung bobbins ito, meron dalawang letter T. So, kanyan T-top pickups Gibson na 70s. Kung sino man yung nag-modify nito, minodify ito either late 70s or 80s na. Kasi Gibson na pickup to eh. So ito, original na Fender na pickup siguro to. Ina-assume ko na lang. So ngayon, hindi ko na lang siya gagalawin. Hayaan ko na lang siyang ganito. Sa simula, parang weird ng itsura, pero nag-work siya eh. Ang ganda ng tunog. May sarili din siyang tunog eh. Yun. Kailangan ko lang siya i-refret tsaka i-set up pa na mas maayos. Pero ito yung quirky guitar ko. Alala ko may tele pa pala ako, nakabaklas lang. Pero may tele din ako. Anong gagawin mong modification? Actually, paint job pa lang ang bala kong ibahin. Tapos, baka mag-upgrade ng pickups. Pero, ayun, dahil nga quarantine, hindi ko magawa ng bigyan ng oras yung mag-ayos ng guitar. Yun nga, kung kanino ko binili yung Strat ko na una, yun, naging good friend ko na rin siya si Patrick. Siya yung nagtutulong sa akin na mag-setup, mag-repaint ng mga gitara. Hindi siya makapunta dito, rin kasi siya. Nakalimutan ko, either Cavite, minsan Cavite, parang ganun eh. Ano pangalan ng shop niya?
Frequency Guitars. Yun, parang ganun. Oh, okay. Ayun. Mula siya sa, yun nga, ano ng nag-relic job ng mga gitara. Tapos hanggang sa ano na rin siya ng mga guitars. Ayan, check niyo yun. Nice. Ayos. Shout out. Frequency guitars. Pero ngayon, ikaw lang nagsiset up sa sarili mong guitars kung hindi siya makapunta. Halos minimal ano lang, yun nga. Minimal, ano yun nga, pag palit strings, yun, onting linis. Pero hindi naman siya ganun ka, sa recording ko lang na kaya matagal maputulan ng strings. Ayun, yung mga bare minimum na lang ng gitara. Yun yung marunong ako. Okay lang yun. After a while naman, pag nagka-interest ka magkalkal, marami ng tutorial eh. Madali na matutunan. Ayoko lang ma-distract. Kasi easily ako eh. Mahilig ko ko sa rabbit hole ng kung ano-anong bagay pag nagkaroon ako ng interest. Hanggang sa ilang na ako na-addict. Tapos nauubusan ako ng oras. Kaya hindi ko muna inano. Character trait yun ng yung talagang mga taong dedicated sa craft nila. Kumbaga kung nagkaroon ka ng interest, hindi enough yung kaya mo lang gawin. Kailangan kaya mong gawin ng maayos. 'Di ba? Kaya takot ako mag-commit sa isang hobby. Medyo ang daldal ko pala pero Hindi, okay lang. yung lockdown, gano'n na nangyari sa akin nung nagsimula yung kada may mahiligan akong bagay, talagang inaano ko, sa yung buong oras ko napunta doon. Ang una kong yung cooking. Neto nagsimula sa pagigitara, pero ganun yung trait ko na nung nahilig ako sa cooking, talagang ilang weeks yun, naluto, pati ang problema sa akin yung maarte ko sa, kunyari gagamitin na parts, parang ganyan, or klase ng dahil nahilig ako sa cooking, yung maarte ko yung kunyari, ang kailangan ng recipe, smoked paprika or ganyan. Maarte ko sa kadulo-dulo ang mga hanggang sa, ewan ko, medyo madali ako ma-obsess sa mga hobbies ko hanggang sa yun. Ngayon, medyo nag-tame down ako sa pagluluto, pero medyo marami na akong recipes na alam luto. Hindi, ganun din ako kasi after a while, alam mo yan, lalo na yung last year sa pandemic, after a while, magsasawa ka mag-Netflix, magsasawa ka mag-YouTube, di ba? Sa case ko, lagi akong gumagawa ng video, nagsawa rin ako sa kagagawa ng video. I mean, kailangan mo rin ng break para hindi ka ma-burnout eh. So, yun, na-discover ko rin yung pagluluto. Nakikita ko nga eh, meron din mga konting mga noodles na nilalagyan ng... Noodles. Tapos natuto ako gumawa ng sarili kong kimchi. as in yung talagang nagkaroon ako ng interest, tapos tinignan ko kung paano gawin. Sumubok ako ng ibang recipe, tapos ngayon meron na akong sarili kong way ng paggawa. Masaya masaya kasi kumbaga engaged yung utak mo at the same time, parang basta nagki-create ka rin kasi. Kumbaga sa tayo, nagki-create tayo ng songs, nagki-create tayo ng music. Ito ibang naiba lang yung medium, pero creation pa rin yung ginagawa natin. Ngayon ang current obsession ko, kape. Wala pa naman dyan, pero kasi ako acidic. Okay. Hindi naman talaga ako palainom ng kape. Kaya lang yung wife ko mahilig sa kape. Pero yung making ng coffee, yung making kasi ewan ko basta paano ba nagsimula yun? Parang 2 weeks ago meron siyang nilabas na mga coffee beans, di ba? So hindi ko nga alam kung ba't siya bumili ng coffee beans. Wala naman kaming machine na parang pang coffee beans. So pinagtripan ko lang. Imbis na since wala kaming grinder, dinikdik ko ng mano-mano. mortar and pestle. Then for some reason, nag-sale yung
yung plastic na attachment para mag-drip, para mag-pour over coffee ka. Tapos may paper filter, ganun. Nag-sale ng half, bumili siya. Tapos pala, pero sige nga, tingnan mo nga kung ma-figure out mo to. Hindi ginawa ko, dinikdik ko yung kape, nilagay yung, alam mo yun. Tapos, after nun, parang simula na, nun ng YouTube. How to pour over coffee, ganito, etc. etc. Tapos, ngayon, meron ng mga, dapat pala measured yung kung ilang seconds mo muna ipo-pour yung unang pour, tapos maghihintay ka, tapos basta may whole process na ganun. So, yun yung inaaral ko ngayon. So, pag tuwing umaga, gigising ako ng maaga, gagawa ko ng kape para sa wife ko bago siya pumunta sa work. Pero instead na instant, yun, ginagawa ko yung lahat na... Medyo fancy. Oo. Past few days, mapait yung, parang masyadong... Strong. Hindi naman matapang, pero iba yung lasa na lumalabas. Mm-hmm. Tapos kanina na-figure out ko na using the same process, pero iniba ko lang yung pagbuhos ng tubig, mas matamis lumalabas kahit walang asukal. So parang, okay. Oo. So parang paggigitara din, kasi pag mapapansin mo, pag pinik ko ng ganito yung tunog. Pag iniba ko yung pick ko, ganito yung tunog. Pero small stuff na nag-difference. Na minsan tayo lang yung nakakapansin. Kasi yung ordinary listener parang, okay, tunog gitara. Ramdam natin yung slight no? Oo. And anyway, na-share ko lang. Naalala mo kung ano yung mga pedals na una mong ginamit? Malinaw yan. Ang unang-una kong guitar effects, yung Zoom G1X. G1XN? Parang multi-effects siya eh. Okay. Parang, yun yung all-in-one, yun, multi-effects. Kasi, ayun nga, yung panahon na medyo sinasama na ako sa gigs. So, hindi pwedeng rekta lang ako sa amp kasi yung music nila medyo kailangan ng delay, chorus, distortion. Wala pa akong pera na pang stomp box doon. Kaya yun na all-in-one, parang kalimutan ko magkano nung panon, 3K ata yun eh. Kaya yun yung una kong effects. G1 Zoom. Parang Zoom siya. Doon ako nagsimula. Multi. Hanggang sa ang una kong stomp box na pedal. Ang Joyo. Japan ba yung Joyo? Ewan ko, parang Joyo. China. Parang nagsimula ako dahil hindi ko afford yung mga purig, yung mga copy. Parang meron silang Tube Screamer copy. Yung panahon na yun, yung trip ko. Tube Screamer, gamit ni Stevie Ray Vaughan, gamit ni John Mayer, ni ganyan. Yung lang, hindi super distorted, driven lang, tas yung amp drive plus yung para boost. Yun yung una kong mga effects. Hanggang sa nakakuha na nga ako ng tunay na Tube Screamer. Pero yun ang ko. Main na hilig ng mga drive. Tube Screamer. Nice. Tapos, ano yung preferred amp mo? Usually, pag gig, yung mga Tech Rider, di ba may ganun, Tech Rider. Ang inaano ko, dalawa. Parang naka-stereo out ako. Yung isa, Fender Twin Reverb yun, normal. Classic. Tapos yung isa, Roland Chorus. Parang... Jazz Chorus. Roland Jazz Chorus. Kasi nung panahon na yan, nga medyo funky, clean, kami. Natripan ko rin yung tunog nun, yung blend nila ng Twin Reverb. Ayun, Twin Reverb tsaka Pero may amp din ako ngayon dito sa bahay. Nahihirap lang siya ipakita. Pero ito, Fender Bassman na tweed. Oh! Or pwede ba siya? Pwede ata siya ipakita eh. Ito siya ito. Oh, okay. Yan ba yung 4x10? Ata. 4x10. Kaya ako nahiligan yan. Ang lakas niyan. Pa din sa likod, parang kamukha eh. Dahil dito. Ito. Yan, ano yan? Fender Bronco. Ito. Diba eh? Guya to.
Kamukha niya. Goyeton. Kamukha-mukha. Ito, 90s ito. Kasama to sa yung nire-reissue pa lang ng Fender yung mga tweed nila na amp nung 90s. So, kasabayan nito yung Blues Deluxe at saka yung Blues Deville. Yan. Blues Deluxe at saka Blues Deville. Yung Blues Deville yung parang bassman mo. Pero ito, yung Blues Deluxe. Tapos ito, solid state ito. Kaya naman ako kumuha nito ngayon dahil nung 90s, nung nagtutour ang River Maya, meron akong amp na ganyan. Yan yung bit-bit ko tuwing tugtog. Kasi may mga gigs na hindi ako nagpe-pedal kasi gusto ko yung amp distortion nito. So, ang ginagawa ko, pinapamic ko siya, tapos yan yung amp ko. Dala-dala ko yung tunog ko kahit saan ako pumunta. Nagkaroon ng time, tumugtog kami ng folk arts theater, yun yung gamit ko Tapos wala siyang foot switch. Ang ginawa ko, yung roadie ko nakaabang sa likod, tapos siya yung taga-pindot ng distortion. Ganda ng distortion. Actually, itong amp siya, itong Goyeton. Kuha namin dahil nakasama namin si Rico. Rico. Parang ewan ko kung napuntahan niya na yun, parang dinala niya kami nung may tugtog kami sa Davao. Tapos parang may malapit sa dagat, tapos parang may shop ng mga vintage na equipment. Tapos ito nakita ko lang. Tapos kaya naalala ko na, kaya ako mahilig sa mga tweed. Medyo malabo yung dahilan ko, pero dahil ang gamit ko kasing DAW, Logic Pro. Tapos ang gamit ko lagi, mahilig kasi ako sa yung mga ng Logic, yung kahit yung mga amp sim dito. Ang gamit ko lagi yun, yung mukhang tweed. Associate ko na, gusto ko yung tunog dun. Na-associate ko na lang siya sa anything na mukhang... Kaya hanggang sa natsubukan ko silang lahat, yung mga tweed na itsura na amp. Gusto ko yung tunog niya. Tapos yung... medyo simple lang siya, ganyan lang. Tapos may yung ibang tube. Pero yun, dahil sa Logic Pro, gusto ko lang yung tweed. Alam mo, pag magkaroon ka ng chance na pag matugtog mo yan sa isang lugar na pwede mong itodo yung volume niyan, as in yung todo, tapos gamitan mo ng Les Paul, doon mo maririnig yung kumbaga, yun yung unang tunog ni Eric Clapton. Oo, yung nagda-drive na siya dahil sa lakas. Yeah, tapos nun yung output pa ng humbuckers lalo ka bang ida-drive nun. Kumbaga ang tunog niya parang masustain pero hindi siya basag na basag. Pero yung sustain nandun talagang kakanta yung tweed. Kaya lang sobrang lakas nun. Big stage talaga pwede. Yung 'di ba yung si Bonamassa ganun mga tweed, yung mga tweed niya nakatodo yon, pero may plexiglass siya na nakabalot para hindi niya plexi shield para naka-mic yung yun yung pipi. Tapos may mic. So hindi yung tunog ng amp mismo hindi babato sa audience para mag-interrupt sa PA, pero kaya niya pa rin itodo para lang makuha niya yung tunog na yun. Pati mahirap din pag sobrang todo tas sa stage sa likod mo, medyo wala ka. Kailangan naka-headphones. Pero ang masarap nun, yung gitara mo parang buhay, parang magkakaroon ng panibagong laban sa gitara kasi kumbaga active lahat active lahat ng strings dahil sa volume. Kasi so konting pindot mo lang ng ganun, usually feedback na yun. So parang pag hindi ka sanay tumugtog ng naka-amp, kung sanay ka sa plug-ins lang or sa multi-effects, parang hindi mo lang kung ano yung gagawin mo. Kasi, ngayon, ano yung nasa pedalboard mo ngayon? Medyo mahirap na siya kunin, nakapasok siya Pero ang gamit ko... Teka pa. Ayun, mayroon akong tube screamers. Tapos yun yung mga phaser. Tapos yung onting Strymon, mayroon akong mga Strymon pedals. Pero
Ang madalas kong magamit, yun nga, yung mga phaser, tremolo. Tapos meron akong Digitech Wami. Ah, paano mo ginagamit yun? Mahilig ako, ang ganda ng octave ano niya eh, kasi nagkaroon din ako ng, nakikinig ako ng Radiohead. Yung favorite ko yan, yung si Johnny Greenwood. Tapos parang basta ang ganda lang ng octave ano niya, pag nagko-chords, tas doble yung, doon ko siya mainly ginagamit pag naka-octave siya. Hindi ko siya ginagamit na pang, yung Tom Morello na, yung, yung pang-effects. yun. Tapos yun, Tube Screamer, konting volume pen. Medyo simple lang siya. Tapos yung GC Rockboard to. Itong, Oh, okay. yun, nakita ko GC Rockboard din yung, Nice. Oh, yung ginagamit kong pedalboard. ngayon lang ako nagka-pedalboard na tunay eh. Noon kasi, puro, alam mo yung mga box-box lang. Matagal ako nung nagtutour kami. Puro, medyo, hindi talaga board. Parang kami-kami lang yung nag-aano, kaya medyo magulo. Ngayon ako nagkaroon ng pedalboard talaga na yung, inaayusin natin yung wiring nito, yung pagka-ano-ano. Ikaw lang yung bumuo ng board? Ay, hindi. Actually, familiar kay Gear Drop. Yun yung, Okay. ayun. Sila yung bumuo nito. Tapos, nagkaroon ako ng pedalboard kung kailang wala ng mga gig. Neto, lang. Kasi, parang inano ko sa sarili ko na habang walang gig, kasi pag may gig na agad, nawawalan ako ng oras na magpa-setup ng ganyan. Nangyari, o pag ipapa-setupin ko yan, di wala akong gagamitin kung may gig bukas. Parang may ganun. Meron na akong board. Ngayon, punta tayo sa recording. Meron kang ilalabas na bagong album, di ba? Yes. Depende kung kailan nilalabas ng interview, pero yun, meron. Tapos ngayon actually, yun, mamaya may recording dito lang sa bahay. Parang weekly kami parang ginawa ko every week, parang 3 days. Parang magkukulong lang kami dito sa studio, gawa-gawa lang ng jam, produce, tapos minsan listening, games. Yun yung ginagawa namin, parang ginawa ko yung, dahil noon yung experience ko pag sa recording yun talaga eh. Siyempre, yung bawat oras importante. Hindi naman ayoko yun kasi totoo naman, bawat important. Pero mas gusto ko lang yung environment na, ayan, magkulong tayo dito ng 3 days. Tapos yung, kung ano yung hindi lang recording yung nangyayari. Minsan, nag-games lang kami dito. Tapos minsan luto-luto, minsan meron yan ping-pong. Parang gusto ko yung ganong klaseng music making na mag-ano ko ng deadline, pero yung recording process, parang relax lang na, medyo effective naman siya. Maraming kanta dito sa album na i-release ko ngayon. Dahil sa mga tawag dito, spontaneous na mga moments, dahil nga relax lang kami. Minsan galing sa ganun, tas iba yung minsan ang layo ng ginagawa namin, tas ang ending nagiging music. Kaya parang gusto ko yung experience na ganun, na minsan naglalaro kami ping-pong, tas ewan ko hindi ko ma-explain pero gusto ko yung ganong environment na nagkukulong kayo sa isang lugar, tapos kasi, tsaka ayun, kaya ko rin inano yung gantong set, yung home studio, para yun, fun, wala masyadong pressure na, per hour, may tumatakbo, kuryente na lang. Oo. Tsaka food. Actually, yung dati naman, yung mga albums na pinakikinggan natin dati, yung paggawa naman nun, parang ganyan sa ginagawa nyo. Alam mo yung mga 1-2 buwan, magkukulong sila sa isang remote na recording studio. Tapos, gagawa ng music. Hindi naman music 24 hours a day. Syempre, meron din sila ibang ginagawa. Pero ganun na nagkukulong sa nasa isang lugar lang sila. Tapos, kumbaga, yung time na yun, time lang para mag-create at saka
mag-focus para gumawa ng bagong record, bagong kanta. Oh, pero hindi lahat ng oras nakatutok sa hindi kailangan nagre-record ako. 'Di ba? Tapos may mga kwento dati tulad nung yung sa Skid Row, yung I Remember You, yung ah, hindi niya magawa ng solo, parang nagre-record sila ng ad-lib tapos parang buong araw na siya nagre-record, wala siyang maisip, walang lumalabas, pangit lahat ng take. So ginawa niya yung studio parang may lake sa tabi ng lake. So naglakad muna siya sa lake. Tapos ewan ko, cheesy pero tinignan niya yung picture ng girlfriend niya. tapos after a while bumalik siya sa studio. Then first take afternoon tapos na. Alam mo 'yun. So parang ganun din yung ginagawa nyo ngayon. Kasi minsan hindi na, kasi nandyan na yung skill, nandyan na yung, alam nyo yung kanta, kaya nyo tugtugin, technically kaya nyo na i-record, pero ang kinakapture nyo na is moments eh. Hindi nyo na kinakapture yung kanta. Kinakapture nyo yung feel tsaka yung moments. So, pag libre kayo gawin yun sa isang lugar na inspiring, tsaka free kayo, ideally, yun yung best na scenario, di ba? Dati nung may studio ako dyan sa Parañaque, bala ko dati, bibili ako ng bahay sa, somewhere, Tagaytay, or remote lang na area. Tapos ganyan ang gagawin ko. Ang rental doon per week or per month. Tapos merong on-call na engineer, merong on-call na staff para yung magre-record, punta lang doon tapos tira kayo doon for kung gaano katagal kayo nung nag-book. Tapos nun, ready to record yun anytime na ganahan kayo. Kaya lang after a while, naisip ko rin, hindi mag-work dyan sa Pilipinas yun kasi yung record companies kailangan kung ano yung pinakamura na kaya mong gumawa ng album, yun ang gusto nila. Kaya prefer yung sa bahay. Oh. Kaya ngayon, at least ngayon mas may tag dito, mas available na yung tools para mag home studio na competitive na rin yung quality. So, yun. Nice. Tas ngayon, kaya may pandemic kasi eh. Tatanungin ko sana kung anong plano mo after nung pag-release ng album. Pero syempre magde-depend yun kung ano yung sitwasyon natin sa time na yun. Pero actually, meron akong mga plano eh. Bukod sa dahil nga, inisip ko na rin yun eh. Parang, hindi naman sa nagpakanega ako, pero parang, paano kung matagal pa talaga na mga walang gigs dito sa Pilipinas, ganun. Nagbabalak akong gumawa ng show actually. Tapos meron setup dito, meron kami parang warehouse. Gusto kong gumawa ng parang live sessions na hindi lang ako yung mag-guest. Parang bala ko rin mag-guest ng mga ibang artist na parang bala ko gumawa ng yun nga, parang music show. Yun, meron akong balak na ganun. Yun ang balak kong gawin after pag-release nitong album. Tapos yun yung dahil nga walang mga gigs, parang balak ko gumawa ng music show na hindi lang music, parang medyo full show din siya talaga. Sabangan nyo na lang. Yeah. Sige, basta pag may info na i-incorporate natin yan dito sa episode. Good. Okay, so ngayon, petlik time. Hingan kita ng petlik para may manakaw naman ako sa iyo. Teka. Petlik. Medyo lang ako sumolo eh. Sa totoo lang nasa pentatonic pa rin, tas medyo meron lang mga variation. Aha. Ang petlik, medyo mahirap pala mag-isip ng petlik. Usually, actually, ang petlik hindi mo iniisip eh. Kumbaga yun yung automatic na go-to mo eh.
Parang ano. Yun yung lagi ko. Oy, okay yan ah. Yun yung ano, di ba? Yun yung parang una mong hawak ng gitara pag sa music store, anong tatry mo. Parang yun eh. Okay, sige. Yung unang bend mo sa 7th fret? Magkaiba ata yung ginawa kong una at pangalawa eh. Pero usually yun nga. Parang, Okay. Ganon? Parang D? parang bumabalik ako dito sa E. E ba to? Okay. Ayun, okay. Tapos, parang ganun ba yan? Parang kada hawak ko ng gitara or ano, papairaman mo ako ng gitara, yun ang una kong ginagawa. Actually, ito hindi ko ginagawa to. Tapos, may dinuktong ka dun. Ganun ako mag-ano eh. Minsan, pag nagsasolo ko, medyo free time. Parang yung iba na umaano, tapos yung iba free time na parang... Hindi. Anong time ano ba yun nagagamit ako? Parang nakaswing ng konti. Actually, hindi. Parang nagagamit ko siya madalas pag yung ending eh. Parang, di ba? Okay. Ay, parang pag-ending ng kanta. Parang tawag doon, parang chaser. Yun yung mga pag may ending na ng kanta. Yun, pag mapapanood siguro sa mga ibang kong mga jam video, laging yun. Ewan ko, gusto ko lang yung tunog nito. Ano ba tawag dito sa part na to? 7? Yan. Kasi parang yung una ko ring inaral na lick sa YouTube nun, parang ganun eh. Yung note na yon, yung highlight, parang may ganun eh. Kaya parang hindi yung foundation siguro ng pagsosolo ko medyo umiikot na rin dun eh. Parang lagi kong inaano tong ano na to. Huh? Pati yun, no? Yan. Yun. Yeah. Parang kanya kasi since dominant since 7 yung chord, ito yung nagpapa-major sa kanya. Ito yung kasi pag blues, ito yung note na to eh. Pero ito, pati dito sa baba. Actually, parang lately, nahilig ako sa slide eh. Tapos parang yun, ito meron. Yung mga... Yan. Yung mga favorite kong marinig. Okay, yan ang aking weakness. Dahil tae ako mag-slide. Dali ah. Patingin nga isa, may ginagawa ka dito na parang malayo. Parang ganun. Yan. Parang pag wala siyang slide.
parang bumabalik siya. Dinadaanan niya lang yung major ng slight. Parang, Oh, okay, okay. Ah, lagi ko lang naririnig. Parang medyo mahilig pala ako sa descending. Parang usually nakikita ko yung sarili ko parang kaysa pataas. Kunyari, ibig sa mas madalas ako parang lagi, ayun ang, pababa. parang lagi akong descending eh. Parang, ayun, parang, parang yun. Ayun, parang pag hindi nga ako nag-iisip, ngayon ko lang rin napansin sa sarili ko. Puro pababa. Sabagay kasi ending parang coaching bumabagal, di ba? Pababa yung tono nun eh. Ako, ang feel ko dahil din sa dahil lumaki rin ako sa mga R&B music. Tapos yung daddy ko singer din, di ba? Feel ko nakuha ko rin sa kanya pag rin siya, kumakanta. Yung mga mahilig, yung mga makulot na yun, mahilig din ako sa mga ganun nung bata ako. Kaya siguro na-adapt na rin sa guitar playing. Yung mga ganun Lalo na yung linyan to. Yan. Pati yun nga favorite siguro ng mga bluesero yung yung minsan nagbe-major, tapos bumabalik sa minor, yung ano yun? Yung parang, yung mga ganon. Yeah. Yeah. Yung mga ganon. Slow mo ka yan mamaya pag nakuha ko yung actual na video. Kasi malaking influence ko rin si Clapton eh. Doon ko rin nahuhuli yun. Yung ito, di ba? Yung mga ganun. Tsaka yung yung mga ganun. Favorite ko yung niya eh. Have you ever really loved a woman? Oh, yun. Ta-ta-ta. You changed the world. Actually, yun, yung una kong solo na pa-decent yung. Yun, di ba? Pati yung yung di cocaine ba yun? Cocaine. Basta meron siya mga line. Yung Parang yun, parang medyo matigas lang pero parang yun yung para lagi ko naririnig sa kanya yun. Yung Yeah.
yung mga Clapton licks. Lala ko dati sa sobrang into ko kay Clapton nung bata pa ako. Parang may times na napapanaginipan ko siya eh. Kumbaga, isang vivid na panaginip ko yung parang nakasakay kami sa isang pick-up truck, tapos nasa pick-up truck siya, may hawak siyang gitara, tapos pwede daw ako magtanong ng isang tanong lang. Tapos tinanong ko siya, how do you do your vibrato? Tapos nagtagalog, hindi, ganito lang yan. Tapos sabi niya, pag nag-vibrato ka, kailangan hindi lang pataas yung tulak mo. Hindi lang pa gano'n. Kundi taas tsaka baba. Para pantay. Tapos minsan mag-vibrato siya, parang nakabitaw tong thumb, di ba? Tapos ginagano niya. Tapos alala ko nung after ko managinip na kinabukasan nagising ako. In-apply mo agad. Hindi, inisip ko ba lang. Tapos pagbukas ko ng TV, Channel 9, merong Eric Clapton na concert. So tiningnan ko kagad yung kamay niya. O nga no, taas baba, hindi yung pataas lang. Ganun siya mag-vibrato. Ang naalala kong vibrato na inaaral ko noon, may video dati si Steve Vai, yung pabilog. Oo. Ewan ko, sa kanya lang yun eh. Hindi ko alam kung may effect. Pero yun, yung mga naalala kong ng vibrato. Medyo hirap sa acoustic. Mahirap sa acoustic, oh. May time din na nahiligan ko yung mag-bend pababa eh. Yung ewan ko, may iba rin siyang effect. Yung pinky yung inaano. Oo. Ayun, lalo na yung pag ganon. Lalo na yung dito sa low strings. Oo. May ginagawa ako dati na, well actually, ginagawa ko pa rin minsan. Pag nag-bend ako, pag third finger, binibend ko pataas. Pero pag nag-index finger ako pababa, kahit sa same string. So, you know. Dito ako gawin sa... Sige. Sige. Electric mo na pa rin. Baka mapilayan kami, recording ka pa mamaya. Yun, di ba? Yan. Yan. So, sa sobrang gusto ko yung tunog ng slide, pero since tae ako mag-slide, dinadaya ko yung tunog ng slide sa pag nagbe-bend. You know? Yeah. Ayun nga yun. Napansin ko rin na ginagawa ko yun lately. Yung... Yeah. Oo nga, no? Yung pagbalik niya, pag bumitaw to, pababa na yung next. Pababa yung next. Oh, kasi mas sa index finger mas madali hilahin pababa kaysa itulak mo pataas eh. Iikot mo lang eh. Oh. Ito naman recently ko lang nakuha kay John Mayer. Pag paano ba to? Paano ko ba i-explain? Pag nag-minor pentatonic ka, alala ko na. Pag nag-major pentatonic ka dito, tapos pag pupunta ka sa minor, imbis na lumipat ka ng posisyon, dito ka pa rin mag-minor pentatonic. So, mula from here,
Pero basta magme-major tsaka magma-minor ka, pero hindi ka aalis sa pwestong yun. Ayun. Yeah. Parang ganun. Yeah. Biglang, from here, magiging, so, Hindi ko naisip yun. Yeah, ganyan. Iba lang yun, di ba? Yan. Tapos, parang umusog-usog. Umusog-usog lang. Pero yun nga, so pag, kuwari, andito ka lang lagi. Oo nga. Anyway, naalala ko lang. Ngayon, ano ma-advise mo sa mga nagsisimula mag-gitara ngayon? Mag-a-advise ako. Siguro bukod sa pakikinig ng mga guitar records, makinig din siguro ng mga kanta na kahit walang minsan nakakatulong din yung makinig ka ng ibang kanta na hindi gitara yung main driving element ng song. Kasi parang ewan ko, nagkakaroon lang ng fresh ideas siguro. Ako parang kahit sa songwriting, hindi lang sa guitar playing, parang nakatulong sa akin yung pag pag mag-guitar solo ka, ang inspiration mo, hindi guitar solo din, sax solo, or kaya rhythm ng drums, or melody ng kanta. Siguro yun ang ewan ko, medyo musical advice siya eh. Hindi pa siya yung follow your passion advice, pero kung sa music, siguro music making, yun ang parang naging usual ko. Parang kung meron akong gagawin, yung inspiration ko malayo. Guitar playing ang inspiration ko, saxophone solo, drum sa pagda-drum naman, paggagawa ng pattern ng ewan ko, mga percussion naman, or ganun, siguro yun yung mabibigay kong advice. Kung maghanap ka ng inspiration para sa isang bagay, minsan kabaligtaran na nung medium na yun, or ewan. Medyo magulo yung advice ko yun. Hindi. Tama lang yun. Kasi, kumbaga, pag music, kailangan buksan mo yung loob mo eh. Otherwise, yun at yun lang din yung lalabas sa'yo kung hindi ka kumukuha sa ibang influences. Ayun siguro, pag gagawin siyang summarize yung gusto ko sabihin, siguro be more open to inspiration. Parang look for inspiration sa iba't ibang bagay, hindi lang sa guitar playing. Yun. Meron ka pa bang ibang pakiramdam mo need mo gawin? Or kung ano yung, I mean, ngayon ginagawa mo yung album mo, and then yung plano mo na show afterwards. After nun, tingin mo like 2 or 3 years from now, ano na yung next na tatahakin mo or itatackle? Actually, ang gusto ko, makatulong rin sa music community. Hindi lang, siguro hindi maging selfish. Parang dream ko rin, yun nga, sa music industry dito sa Pilipinas, yung magkaroon, ewan ko, makatulong in some way. Tapos, hindi lang sa music industry, siguro gusto ko rin maging
hilig ko mag-discover ng mga artist din. Parang, siguro ganun ang gusto ko mangyari. Kung magkaroon man ako ng following or maging successful man tong album na to, maging, kung magkaroon man ako ng voice na magsabi, pakinggan nyo to, maging parang ganun siguro ang gusto ko. Na magdiscover ng mga iba pang local artists dito sa Pilipinas na worth listening to. Tapos na matulungan sila in some way siguro. Kung merong artist dyan na hirap makapag-record ng demo or ano, siguro kung natripan ko yung music nun, ewan ko, kung safe na, sige, jump kayo dito sa studio ko or ewan ko, bigyan ko kayo ng ewan ko, ganun sigurong tulong para makatulong pa sa mga aspiring na mga artist dito sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, sobrang daming magaling eh. Tapos parang hindi lang sila exposed. Siguro gusto kong maging ganun. Parang, eto, pakinggan nyo to, si ganito, ganyan. Tapos lumakas yung local music scene na parang nanonood yung mga tao, hindi lang yung mga sikat. Siguro ganun gagawin ko pag may mga shows na magpo-front act ako ng hindi nyo kilala na feel kong magugustuhan nyo. Ganun sigurong nakikita kong gagawin ko in a few years kung umokay ng lahat. Nice. Nice. Okay, so kailangan natin makatulong para mas maganda ang chance na mangyari yon. Okay, so paglabas ng album ni Blaster, yun nga, wag nyo lang i-stream. I-stream nyo, tapos bilhin nyo rin yung music. Kumbaga, kung ano yung pinakamalaking way para makapag-support sa artist, yun ang gawin natin. Actually, yung pinakamalaking way na kaya nyo para makasupport ng artist, yun ang gawin natin. Hindi rin naman tama na ma-overextend yung kakayanan para mag-support. Kailangan ko ano yung kung to the best na kakayanin nyo para makapag-support. Yun ang hinihingi namin. Yun. So, maraming salamat at natuloy din tayo. Natuloy din tayo sa Perf Talk. Finally meet you sa screen. Ayun, and then hopefully pag pwede na uli mag-travel, bala ko next week ko medyo magtatagal ako diyan sa Pilipinas. Lahat ng gines ko iikutin ko yan, and then mag-part 2 tayo ng in person. Kasi mas para makapag-jam naman kahit konti, ang hirap mag-jam ng online eh. May latency. Oh, ang lakas ng latency. But anyway, lahat ng social si Blaster ilalagay ko sa description. Nandun din sa lahat ng end screens ng mga videos. Tapos kung ano man yung latest na updates yun. So, sa lahat ng updates tungkol sa lahat yun makikita nyo, available yun sa description box, sa pin comments, at sa lahat ng graphics dito sa Perf Talk. So, supportahan natin yun. Then, pag ready na lahat, mag-jam tayo. para mas masaya. Anyway, so like, share, subscribe, do all the good things. May YouTube ka na ba? Meron yun, Blaster lang. Okay, so hanapin ko yun at naka-link din yung lahat. Lahat nasa end screen. So yung mga maliliit na bilog na may nakalagay na subscribe, pindutin niyo yun. Yun. Okay. Thank you. Ingat kayong lahat at magkita-kita tayo muli sa next Perf Talk. Cheers.